Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong Konsel Alan Panaligan na bumabati sa inyo ng Happy Barangay Assembly Day. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga barangay officials na halos mahigit 8 buwan ay patuloy na nagpupunyagi upang tumulong sa ating pamahalaan na magtulong-tulong upang maiwasang lalong lumaganap ang COVID-19. At sana po tayo patuloy na magbigay ng suporta sa ating mga barangay officials. Kaya congratulations sa ating mga barangay officials, ating kapitan, mga kagawad, kay SEC, kay Tres, sa SK, sa ating mga tanod na nagbabantay sa atin sa gabi, at siyempre sa ating mga lupon at sa ating mga minamahal na senior citizen. Lagi lang po tayo mag-iingat, lagi po tayo magtutulong-tulong sapagkat kailangan natin ng pagkakaisa upang harapin ang lahat ng pagsubok sa atin ngayon, sapagkat hindi lang naman sa Pasay, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ay ganito ang pinagdadaanan. Pero sabi nga, tayo ay mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay very resilient, kayang harapin ang napakaraming pagsubok. Katatapos lamang ng bagyong tinatawag po natin na si Ulysses na puminsala ng maraming lugar. Ngunit tiyak, babangon ang lahat dito sa ating bansa. At syempre sa lungsod ng Pasay, ang ating Mayor Emmy Calixto Rubiano ay tunay na naglilingkod ng tapat sa atin. Ang ating Congressman Antonino G. Calixto ay laging nandyan nakaantabay para tumulong. At siyempre ang konseho sa panguna po ni Yes Vice Boyet del Rosario ay nandyan din at aktibong sumasama sa lahat ng mga adhikain ng ating Mayor. At ang inyong lingkod po, Konsel Alan Panaligan, ay parating nandyan din po upang umalalay at sumuporta. Kailangan lang po talaga sa araw na ito na kung saan tinutupad ng ating barangay ang kanyang tungkulin na magkaroon ng barangay assembly kahit na tayo po ay nasa social media, pero sabi nga kapag gusto may paraan. At hindi tayo nagdadahilan kundi patuloy natin gagawin ang ating tungkulin. Kaya sa ating mga barangay officials, saludo po kami sa inyo sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating mga barangay at sa ating mga kababayan. Naway patnubayan pa tayo ng mas malusog na pangatawan upang magawa po natin ang ating sinumpaang tungkulin. Muli po, congratulations at pagkaisahin po natin ang ating lakas sapagkat sa ating pagkakaisa, nandyan po ang pag-asa. Muli po, ito ang inyong Konsel Alan Panaligan na bumabati sa inyong lahat. Maraming salamat at mabuhay ang lungsod ng Pasay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay taus-puso bumabati sa inyo na isang payapang araw at pagkamat tayo po ngayon ay nasa kasalukuyang pandemya, still kayo po ay nakikiisa sa ginagawa ninyong barangay assembly. Nakakalungkot man po at hindi kami personal na makadaong magpalad sa inyo ngayon at makadalo sa inyong barangay assembly, pero huwag po kayong mag-alala sapagkat ang buong Team Calixto po sa pamumuno ng ating Mayora Emmy Calixto Rubiano, Congressman Tony Calixto, Vice Mayor Boyet del Rosario, 10 namang kasamang konsehal sa konseho ay nakahandang tumulong sa abot ng aming makakayanan sa lahat po ng mga programa at proyekto ng inyong mga barangay. Ito po ang inyong konsehala, Donna Mendibel, na patuloy pong pinapatupad ang ating po mga magagandang proyekto, lalong-lalo na po ang ating Ofgan Damayan, libreng serbisyo sa mga namamatay po natin mahihirap na kabarangay. At alam ko po, dito po sa inyong barangay ay marami naman na rin po tayong natulungan. Kaya sa inyo pong lahat, muli ang aking taus-pusong pagbati ng isang payapa at napagpalang araw po sa inyong lahat. God bless us all. Isang maayos na buhay. Una ay nais ko kayong batiin sa inyong napakamatagumpay na barangay assembly. Tayo po ay nahaharap sa isang panibagong sitwasyon na dala ng COVID-19. Ngunit lagi nating isaisip, pandemya lang yan, pasayain nyo tayo. Sa ating pagtutulungan, lalo na ng ating mga frontliners na barangay officials, malalagpasan natin ito. Mahaba-haba pa man po ang ating laban dito sa pandemyang ito, ay asahan po ninyo ang ating tuloy-tuloy na serbisyong ayos. Katuwang ang ating Mayor Emmy Calixto Rubiano, Congressman Tony Calixto, Vice Mayor Boyet del Rosario, at ang buong konseho. Bilang Committee Chairman ng Committee on Health, tayo po ay naging kaagapay ng ating lungsod di lamang sa mga relief operations,
kundi pati na rin sa contact tracing, isolation, treatment, and recovery ng ating mga COVID patients. Nagdalaman po tayo ng halos 6,000 COVID positive. Ngayon, tayo po ay meron na lamang higit sa 100 pasyente at sana ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba nito. Dahil apektado na din ang ating kakayanang bumili ng mga maintenance medicines, tayo po ay naglunsad ng Ayos AMLO Medicine Subsidy Program na naglalayong magbigay ng buwang-buwang supply ng amlodipine sa ating mga mamamayan na higit na nangangailangan, lalo na po sa ating mga senior citizen. Patuloy din po ang ating Take Care Eye Care application and renewal. At syempre, ang ating naman pong Pasay City General Hospital ay tumatanggap na din ng mga outpatient. Ito po ay ginagawa through telemed, kaya tumawag po lamang sa telepono bilang 0961-680-4964 o 0965-035-2452 upang magpa-schedule. Bilang chairman naman ng Committee on Education, syempre, ikinatutuwa ko pong i-anunsyo sa inyo na ang ating City University of Pasay ay officially recognized na ng CHED bilang isang higher education institution noong Agosto. Out of 18 colleges and universities dito sa Metro Manila, 6 lamang po tayong nag-qualify. At nito lamang nakaraang 2 linggo, atin na rin pong nakamit ang Certificate of Compliance sa 5 out of 6 programs ng ating universidad. Ang ibig sabihin po nito, kapag nakuha na natin ang ating ika-6 na program compliance, tayo po ay magiging qualified na sa Unifast Law, kung saan ay magiging libre na ang tuition fee sa ating CUP. Sa atin man po mga Travel City Scholars, bukas na pong muli ang ating renewal at inaayos na rin po ang posibleng pagtanggap ng mga new applicants para sa high school, senior high school at college students sa mga private schools. Bilang chairman naman po ng livelihood, meron po tayong libreng livelihood workshop sa tanggapan po ni Mayor Emmy Calixto Rubiano at Congressman Tony Calixto, tulad ng urban organic gardening, assembling of solar nightlight and lamp, food processing, driving, at iba pa. Makipag-ugnayan lamang po sa aming mga tanggapan. Muli, congratulations po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, ang laging ayos sa serbisyo, Consel Joey Calixto Isidro. Joey Calixto Isidro, Joey Calixto Isidro, Joey Calixto Isidro, ayos to. Magandang araw po sa inyong barangay at ako po si Konsehala Aileen Padua ay nagpapasalamat po dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang mangamusta sa inyo at syempre po mag-congratulate sa ating pong napakasipag na kapitan, sa kanya pong mga kagawad, treasurer, secretary, lupon, tanod, sa ating pong mga SK, senior citizen, at sa inyo pong lahat. Congratulations po. Bagamat napakahirap pong gawin ng barangay assembly ngayon, pero dahil po sa pagtutulungan, ay nagawan pa rin po ng paraan. Kaya congratulations po sa inyong lahat. Ako lang naman po ay may kaunting kahilingan na sana po tayo ay makinig, tayo po ay makisama. Lalo na po sa mga panahon na ito, sabi nga po nila, sino-sino pa ba ang magtutulungan? Kung hindi, tayo lang din pong mga taga-Pasay. At syempre, tayo rin pong magkakapitbahay. At ako naman po, kasama ang buong Team Calixto, ay nagtatrabaho upang makatulong sa inyo, syempre sa pamumuno po yan ng ating napakasipag na Mayora Emmy Calixto Rubiano, sa ating pong Vice Mayor Boyet Del Rosario, at syempre po sa ating Congressman Tony Calixto. Kaya muli po, sa inyong lahat, congratulations po at maraming salamat po. Serbisyo niya sa atin, ating mahalin para sa atin. Yes!
ang ating kailangan. Sa ating mga kagalang-galang na mga punong barangay, na aking mga kaibigan, sa ating mga kagawad, Secretary Treasurer Tanod at Lupon, at syempre sa ating BHW, at lalo-lalo na sa ating mga senior citizens ng lungsod ng Pasay. Ang nagdaang panahon, mga araw, mga buwan, ay sadyang napakahirap. Hindi lang po yan para tungkol sa atin dito sa lungsod ng Pasay, buong Pilipinas at buong mundo. At alam naman natin lahat, hindi lingid sa inyong kaalaman, marami ang naging biktima ng pandemya ito. Sa mga naging casualty, sa mga naulila ng dahil ng COVID-19, ako'y buong puso nakikiramay po sa inyo lahat. Sa atin pong napakasipag na namumuno ng ating lungsod, sa aking ate, Amy Calixto Rubiano, sa ating Congressman, Mayor Tony Calixto, 10 na aking mga kasamang konsehal, ako'y buong puso na nagpapasalamat sa kanilang lahat dahil kahit may pandemya po ay hindi po, wala po ni isa man na nagpabaya sa kanila, sa kanilang mga tungkulin sa ating mga kababayan. Makikita niyo naman, si Mayor Amy, walang ginawa rin kundi araw-araw nasa munisipyo, nasa City Hall upang ipagpatuloy pa rin ang paglilingkod sa kanyang mga constituents. Sa mga konsehal naman po, wala po akong masabi dahil kahit po may pandemic. Sabi po ng mga kasama ko sa Vice Mayor's League, sila raw kapag nagsesesyon ay nakasum sila. Ngunit dito po sa lungsod ng Pasay, pinipilit po ng lahat na mag face-to-face, magsesyon, gina-apply lang po ang protocols na dapat sundin upang hindi magkahawaan, ay dinadaos namin pa rin ang sesyon na kami magkakasama, kahit delikado, upang mas magkaintindihan at mas mapabilis ang mga batas na ipapasa, mga resolusyon ukol sa pandemya. At kahit po isang araw na notice lang po, yung mga konsehal na po natin na nandyan ay talagang always ready pag pinatawag po natin at pagka nagpa-emergency session tayo, nandyan po sila. Sa ating mga kababayan, basta't kami po sa Team Calixto, asahan nyo, lahat ng aming makakaya at sa abot ng aming makakaya, gagawin namin upang masuklian kayo ng paglilingkod nang sa gayon ay hindi kayo magkaroon ng pagsisisi sa pagpili sa amin upang mamuno sa inyo dito sa lungsod ng Pasay. At syempre, uulitin ko po, kailangan po ang ating mga barangay officials, ang ating mga frontliners, lalo-lalo na yung nasa health, nasa ospital, yung mga barangay officials na po yan, wala na halos pakailan. Ilan na po ang naging biktima ng COVID na barangay officials, pero still, nandiyan pa rin po sila. Hindi sumusuko, nakikipaglaban. Kaya sana ang pakiusap po sa inyo, sa mga mamamayan ng lungsod ng Pasay, ay iwasan po natin magtigas ng ulo. Dahil mas lalong nahihirapan. Ang pagsunod lang po natin ay pagtulong na rin sa ating mga barangay, sa ating syudad, dahil po hindi na nakukonsumi o nai-stress ang ating mga barangay official. Muli po, binabati ko sa araw na ito ang ating mga opisyales ng barangay, ng syudad, at sa ating mga constituents. Yun lamang po. At mabuhay ang Team Calixto. Salamat po.
Magandang araw po sa ating mga minamahal at ginagalang na barangay officials, gayon din sa aking mga minamahal na taga-Pasay na tapat kong pinaglilingkuran. Una sa lahat, binabati ko po ang pamunuan ng ating barangay sa Pasay at kita naman natin ito sa talagang pagkakaisa, pagtutulungan at kitang-kita ang sigla ng ating mga barangay para sa barangay assembly. Medyo lumuluwag na po ang mga restriction sa paligid natin. Dumarami na rin ang mga sasakyan, hindi na gaanong mahigpit sa pagpunta sa palengke, sa grocery at sa mall. Pero hindi tayo dapat maging kampante. Pero hindi pa tapos ang laban natin sa COVID-19. Nandyan pa rin po ang banta ng sakit. Subalit, kailangang umusad ang ekonomiya at para ito sa ating lahat. Disiplina at pag-iingat ang susi upang kahit sa kabila ng pandemya ay patuloy na makapamuhay tayo. Kailangan pa rin natin ugaliin ang Emmy habit. Ang pagluwag ng mga polisiya ay hindi nangangahulugan na malaya na tayo sa COVID-19. Sa ating mga namumuno sa mga barangay, nais ko po kayong batiin at pasalamatan sa ipinakita ninyong disiplina at pag-aksyon ngayong pandemya. Sa tulong po ninyo, maayos na naipatutupad ang ating mga patakaran. Kita naman natin na hindi minsan naging hotspot ang Pasay City gaya ng ibang lugar sa NCR. Kaya naman po nakakuha pa tayo ng award dahil sa ating best practices sa COVID-19 response. Utang natin po yan sa close coordination at pakikipagtulungan natin sa iba't ibang mga barangay. Sa ating idinaraos na mga online barangay assemblies, pakatandaan po natin ang kasiglahan at kalakasan ng ating mga barangay. Patuloy po tayong magtulungan dahil sa ganitong paraan, itinataas natin ang level ng pamamaraan ng paglilingkod natin sa ating mga nasasakupan na siya namang ating pinangakuang paglingkuran ng higit pa sa sapat. Ipagpatuloy po natin ang aktibong pakikilahok kahit sa gitna ng pandemya. At sa aking po mga minamahal na taga-Pasay, patuloy nyo rin pong ipaalam sa amin kung ano pa ang aming mga dapat tugunan, ang aming dapat pag-ukulan ng pansin. At kami ay nandito lang upang tumugon sa abot ng aming makakayanan. Huwag niyo pong kalimutan na kahit lumuluwag, nasa quarantine pa rin tayo. Ibig sabihin, bawal pa rin talaga lumabas ng bahay kung walang importanteng gagawin tulad ng pagbili ng gamot or pupunta kayo sa ospital, papasok sa inyong trabaho. Yan lang po talaga yung mga essentials ang pwedeng gawin. Kahit ang ating curfew ay 12 midnight na, hindi tayo pwedeng basta-bastang lalabas, makikipagkwentuhan, i-standby, or magpapahangin, dadalaw sa ating kamag-anak o kapitbahay. Sapagkat we're still on quarantine, kaya bawal lumabas kung hindi essentials ang ating gagawin. Sana po naintindihan ninyo ng mabuti ito. Kapit kamay po tayo upang lalong mapabuti ang kalagayan ng lahat. Walang iwanan, lahat tayo magkaisa. Sa aking pamumuno, sisiguraduhin kong walang maiwan. Kasama lahat sa pag-unlad. Ang tagumpay ng barangay ay tagumpay ng buong lungsod ng Pasay.
At huwag po nating kalimutang i-practice ang Emmy habit. Alam po ba ninyo na sa pag-aaral ng World Health Organization at ng Department of Health at kahit ibang bansa, yan lang ang sikreto. Emmy habit. Ensure to always wash your hands. Mask is a must. And implement physical distancing. Kung ano man po ang aking pagmapaglilingkod sa inyo, nakabukas ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking makakayanan. Congratulations on your barangay assembly. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At tapat kayong pinaglilingkuran. God bless us all. Emmy Calixto Rubiano, nagmamahal sa inyo. Isang mapagpalang araw po, Barangay 135. Ito po ang aking state of barangay address. Ngayon, ang ikalawang bahagi ng ating barangay assembly para sa taong 2020. Bagamat di po tayo nagkaroon ng unang bahagi noong Marso dahil sa pandemic, ngayon po ay idadaos natin ang ikalawang bahagi sa pamagitan ng FB Live. Bilang pagsunod po sa IATF protocol or guidelines para po sa ating new normal. Di ito katulad ng mga normal na barangay assembly dahil nga po bawal ang mass gathering. Ito po ang aking report para sa second quarter ng taon. Para po sa health, ito po ang taon na di naging maganda para sa ating lahat kung saan tayo po ay nakaranas ng iba't ibang uri ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at itong nararanasan natin ngayon na pandemya na COVID-19. Mula Marso 2020 ay naharap ang buong mundo sa COVID-19. Naging malaking hamon at pagsubok ito sa kakayahan ng mga namumuno sapagkat sinubok ng COVID-19 ang kakayahan, pagtsatsaga at pasensya ng mga namumuno para pagtuloy-tuloy na magserbisyo sa kabila ng pandemya ito. Hindi naging madali para sa aming mga namumuno ang harapin at mag-isip ng mga batas, proyekto at strategies upang makatulong na masugpo ang pagkalat ng COVID-19 sa ating barangay. Kinailangan namin pagplanuhang mabuti at magkaisa upang tulong-tulong na gawin ang lahat ng ito. Mula Marso ay lumaganap ang sakit sa ating bansa sa direktiba ng DILG at LGU. Inatasan na ang lahat ng barangay sa Pasay ay magbigay ng tamang awareness sa aming mga constituent laban sa COVID-19. Dito ay nag-umpisa na kaming magbigay ng flyers, magkabit ng tarpaulin. Nagbigay din po ang barangay ng face mask, alcohol, face shield, na alam naming magiging mabisang sandata para sa COVID-19. Sa tulong din ng LGU na di naman po nagpabaya, sa pamumuno ng ating mahal na Mayora Emmy Calixto Rubiano, ay nakapagpamahagi ng mga relief goods, kusina ni Emmy kung saan nagpapaluto ng mga pagkain para sa mga pasayenyo. Nagbigay din po ng gamot, food packs para sa mga COVID patients at frontliners ng bawat barangay. Sa parte po ng barangay, ang malaking porsyento ng ating pondo ay nilagay at nailaan sa nagamit nating mga relief goods, food packs, meals, alcohol, sanitation, tarpaulin, upang masiguro po namin na magiging ligtas tayong lahat. Nagkaroon po tayo ng mga pinapatupad na batas tulad ng curfew para sa lahat. Mula nagsimula Marso ay pinatupad na rin ang Barangay QPAS kung saan nilimitahan po namin ang paglabas ng mga taong nabili ng mga pangangailangan sa 2 labas lamang sa isang araw. Kung saan di maaabuso ang paggamit ng mga QPAS at mapapanatili ang lahat sa loob ng bahay. Pinagbabawal din namin ang pagpasok ng mga taong di residente ng aming barangay upang maiwasan ang pagpasok ng mga taong di natin natitiyak ang kalusugan. Mahigpit din natin pinatupad ang no face mask, no QPAS, non-resident, no entry.
Nagkaroon din po tayo ng araw-araw na sanitation upang mapatay natin ang virus. Ngunit natigil ito na pinagbawal ang paggamit ng chlorine dahil sa masama ito sa ating baga. Naglagay din tayo ng foot bath para isanitize ang mga napasok na residente at mga gulong ng sasakyan na alam natin na kung saan-saan nakakarating. Yan lamang po ang ilan sa mga strategies na aming ginawa upang makatulong tayo ng malaki na maiwasan ang paglaganap ng COVID-19 sa ating barangay. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga frontliners, mga kagawad, tanod, lupon, SK at mga volunteers na mula umpisa ay nandyan pa rin upang umagapay sa barangay at patuloy na magbantay. Nagpapasalamat din po ako sa Specs Foundation, Santa Clara de Montefalco para sa mga walang sawang tulong at suporta sa barangay mula simula ng pandemic. Sa ngayon po, nagkaroon tayo ng 18 COVID case sa ating barangay at masaya po tayong masasabi na lahat tayo ay fully recovered. At di na po napabaya at hindi po sila pinabayaan ng ating barangay at LGU noong panahon nasa quarantine period sila. Dumako po naman tayo sa SAP o Social Amelioration Program ng DSWD. Noong una po ay marami nagtampo bagamat kami po sa barangay ay sumusunod lamang sa mga guidelines o pag-uutos na ibinabasa amin. Kung kaya't ang mga nakabenepisyo lamang ay ang mga pangalang ibinaba ng DSWD sa ating barangay. Ngunit sa kalaunan po ay pinagbigyan din kami na dagdagan ng mga alam naming karapat-dapat ng mga pamilya para sa programa kung kaya't nagkaroon tayo ng 450 sa beneficiaries sa first tranche. Nakasalukuyan ay may kalahati na po ang nabibigyan ng 16K total. At ng Mayo ay naibaba muli ng DSWD ang second tranche at nagkaroon po tayo ng 265 beneficiaries, mga pamilyang di nakasama o naging bahagi ng first tranche, kung saan po may 26 na di nakapasa dahil sa iba't ibang uri ng rason ayon sa DSWD-NCR. Sa ngayon po ay nihintay na lamang natin ay kalawang bahagi, pangatlo o pang-apat na bahagi ng first tranche at pagkatapos nito, ayon sa DSWD ay sisimula na pong ayusin ang lahat ng mga may problema mula first at second tranche na di pa nakukuha. Overall po, halos lahat na po ay nabiyayaan na ng SAP sa ating barangay, renter, owner, bed spacer, voter, non-voter at lahat po ng mga na-lockdown sa ating barangay ay naging beneficiary na po ng SAP. Noong fiesta po, bagamat may pandemic, noong Agosto ay dinaos pa rin natin ang ating kapistahan ng Santa Clara de Montefalco. Dahil ganyan tayo mga Pilipino. Kahit na dumanas ng anumang pagsubok, nananatili talagang matatag ang ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Noong fiesta ay nagparapol po ang ating barangay. Nagsagawa din po ng ML tournament kung saan amin na-discovery na marami palang magagaling na players ang ating barangay. Ganyan po ang vision natin sa barangay, ang maging competitive at makilala sa iba't ibang mga talento na meron tayo. Ganun pa man, sa kabila ng mga pag-iingat natin, ay di po natin maiwasan na magkaroon po tayo ng 18 positive cases ng COVID-19 sa ating barangay. Ang lahat po ng nagkaroon ng case ay ako po mismo ang nag-monitor at siniguro ko na wala pong makakaalam upang maiwasan po ang discrimination sa kanila. Siniguro ko po na may sasagawa ko mga protocols para sa isang COVID patients at close contact nito. Siniguro ko rin na may bigay sa kanila mga pangangailangan nila lalo na sa mga walang kakahiyan o pantustos habang naka-quarantine sila. Sa tulong din po ng ating LGU sa pamumuno ni Mayora Emi Calixto Reviano ay may mga ibinigay sila na mga food packs na makakatulong po sa ilang araw nilang quarantine. Ngunit sa kabila ng mga yan, masaya naman po ako na sabihin na fully recovered na po silang lahat at wala po tayong casualties o namayapa dahil sa COVID-19. Dumako po tayo sa Clean and Green. Patuloy pa rin po ang programa natin sa ating programang Palit Bigas, kung saan ang mga eco-brick na ginagawa nyo ay may kapalit na bigas. Ito po ay programa natin para sa Clean and Green kung saan malaking kabawasan sa ating tinatapong basura ang iba't ibang uri ng plastic sa ating paligid. Kasama nito ang ating composting kung saan madami na po ang natututo at nabibiyayaan ng lupa na talaga po namang magandang ipangtanim sa ating mga halaman. Natutuwa po kami na dahil sa pandemic, marami po ang nahikayat natin na magtanim ng iba't ibang uri ng halaman sa kanilang mga bakuran.
herbal, organic, ornamental at kung ano-ano pa na pwede nilang mapakinabangan at magamit sa pang-araw-araw nilang pagluluto na naging malaking tulong kabawasan sa gastusin sa araw-araw. At bilang pilot barangay po tayo sa launching ng Metro Manila Flood Management Project na may layuning maisaayos ang pamamahala natin sa basura at maisaayos ang 36 pumping station at pagpapatayo pa po ng 20 bagong karagdagang pumping station upang masolusyonan ang problema sa Kalakhang, Maynila. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng Metro Manila Development Authority. Ang namamahala po sa atin ay si Ms. Casey Viray at si Sir June Harry Dizon. Sa education po, tuloy-tuloy pa din po ang programa ng barangay katuwang mga SK officials sa ating libreng printing at xerox. Lalo na mga nag-uumpisa na mag-online schooling, mas dumami ang mga nagpapaserox at nagpapaprint ang mga modules para sa kanilang mga anak. Naglaan na din po kami ng mga notebooks, crayola, pencil at pad papers para sa mga batang papasok sa ating development center na pangungunahan po ng ating guro na si Teacher Gloria Vinculado. Sa ngayon po ay mayroon tayong 40 enrollees sa ating Kamalayan Development Center 2. Kamakailan lang po ay nakamit ng ating center ang 4-star para po sa evaluation ng mga development center at ngayon po ay registered na po ang ating daycare. Yan po ay sa pakikipagtulungan ng mga magulang, barangay officials at sa ating masipag na guro na si Teacher Gloria Vinculado. Peace and order po, wala pa po ang pandemic na COVID-19 ay pinatupad na po natin ang oras ng curfew. Naging mas mahigpit lang tayo nung nagkaroon na ng pandemic dahil sa lumawak ang edad ng nasusakupan nito na katunayan ay para sa lahat. Gayon din ang oras ay mas pinahaba. Mas masasabi ko na naging tahimik at bihira ang gulo at krimen mula nung magkaroon ng pandemic dahil sa paglilimita ng mga paglabas. Kaya masasabi ko na mula Marso ay napaka-peaceful po ng ating barangay. Nag-adapt po ang barangay ng resolution regarding sa pagsuporta sa online class, kung saan napapaloob sa resolusyon na ito ang pagbabawal ng maingay na tugtog, videoke, sigawan at iba pang uri ng ingay na maaaring makaapekto sa mga batang nagsasagawa ng online schooling. Ito ay para masuportahan natin ang pag-adjust ng mga bata sa new normal nilang pag-aaral sa pamamagitan ng online. Kung saan bilang magulang ay alam ko ang hirap at adjustment ng mga estudyante sa virtual learning at kinakailangan na malaking suporta ng mga magulang lalo na po sa mga elementary students. Wala po tayo na italang kaso ng juvenile delinquency, child labor at human trafficking sa ating barangay. Patunay na ang bata sa ating barangay na aalagaan ng kanilang mga magulang. May vowsy case po tayo, ngunit kalaunan ay pinipili din nila na magkasundo para sa kanilang mga anak at para sa pamilya. Patuloy po na nakaagapay ang ating kapulisan Substation 4 para po sa anumang may tutulong sa katahimikan at kaayusan ng ating barangay sa pamumuno ng ating hepe na si Police Major Sangin. May total tayong 3 surrendery at nadagdagan ito nang magkaroon tayo ng Oplan Tokhang, kung saan kinakausap sila at pinipilit na magbago at iwasan ang mga pinagbabawal na gamot. Patuloy po tayong sumunod sa mga batas upang maiwasan ang ticket at abala. Alamin ang mga ordinansa na pinapatupad ng ating lungsod. Sa darating po na December, pandemic man tayo, pero tuloy pa rin po ang programa natin sa pamimigay ng Christmas package, gift giving at wish ko lang. Ang mga future projects po, programs and activities po ng barangay, dahil po sa naranasan natin kasalukuyang pandemic, marami po sa ating mga proyekto ang naantala dahil sa naging priority po ang mga proyekto patungkol sa COVID. Kung kaya't amin po itong ipagpapatuloy sa susunod na mga taong budget. Mga sumusunod po na mga major projects na amin pong nilalaanan ay ang innovation ng CCTV, innovation of public address, installation of solar lights at rehabilitation of barangay hall. Yan po yung ilan lang sa mga major projects na atin pong gagawin next year kapag pwede na po natin siyang gawin na sinisigurado ko pong mapapakinabangan po natin lahat. Sa akin pong panunungkulan, may pagmamalaki ko po na masaya po ako na nagawa ko ang mga proyektong matagal ko na pong gustong magkaroon sa barangay natin. Siyempre po, di ko po magagawa ang lahat ng yan, kundi po dahil sa support at pakikiisa ng ating mga kagawad. At lahat po kayo, aming mga kabarangay, na kahit alam kong hindi lahat pabor, pero sa huli ay makikita nyo po na para po sa ating lahat at para po sa kapakinabangan nating lahat at kaayusan ng barangay ang aming ginagawa.
Saan po niyo ang aming patuloy tapat na pagsaservisyo sa inyo. Anuman po ang aming maitulong ay bukas po ang aming barangay para po sa inyo. Muli po, ako po si Kapitana Cecilia Espilar. Nagpapasalamat po sa pakikiisa ninyo sa ating 2nd Barangay Assembly. Muli po ako po nagpapasalamat sa ating LGU sa pamumuno po ng ating mahal na Mayora, Emmy Calixto Rubiano, sa ating pong Congressman Tony Calixto, Vice Mayor Boyd Del Rosario, at buong konseho po ng District 2. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabarangay. Ngayong araw, kaming mga opisyalis ng barangay ay naatasang ipabatid sa inyo ang aming mga nagawa, ginagawa at gagawin pa lamang ng ating pamahalaang barangay sa pamumuno ng ating butihing Kapitana Cecilia Espilar. Sa mga nakalipas na buwan, hindi lingid sa lahat na mahigpit at tahasang pakikiisa ng ating komunidad sa mandatong nasyonal patungkol sa pandemyang dulot ng COVID-19. Ako po, sa pamumuno ng ating Kapitana, 10 ng aming mga kasama ay nagpapasalamat sa inyong pakikiisa na mapigilan ang pagkakaroon nito sa ating barangay. Natatandaan po na mahigpit namin ipinatutupad ang curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Masipag rin pong naghahalinhina ng mga kagawad, SK officials, tanod, lupon at mga volunteers sa mahigpit na pagbabantay sa mga lagusan ng ating barangay upang maiwasan ang pagpasok ng mga taong hindi aktwal na naninirahan sa ating lugarin. Pinatutupad din po natin ang batas na bawal lumabas ang mga minor de edad at senior citizen. At mahigpit din po na ipinatupad ang pagsuot ng face mask. Sinikap din po ng aming grupo na makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng pamamahagi ng relief goods mula sa LGU at tanggapan ng barangay. Nakikiisa rin po kami sa mga pamamahagi ng DSWD ng SAP sa mga kwalipigadong miyembro ng ating nasasakupan. Hindi pa po tapos ang ating laban sa COVID-19. Gayunman, patuloy po kaming umaasa sa inyong 100% pakikiisa upang matagumpayan natin ang matinding pagsubok na ito na nararanasan sa buong mundo. Ako po si Kagawad Elisito Dais Jr., kaisa ng aming mga kasama sa Barangay 135 Zone 13 ay patuloy na maglilingkod sa abot ng aming makakaya. At muli, ipinababatid po ng aking taus-pusong pasasalamat sa inyong pagsunod, pakikiisa at pagsuporta sa aming pamumuno. Maraming salamat po. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mahal kong Barangay 135. Ngayon po ang ating SOBA o tinatawag na State of Barangay Address. Ako po, 10 ng pamunuan ng Barangay 135 Council sa ating mahal na Kapitana, mahal natin mga kagawad, mahal nating mga kagawad SK, mahal nating mga barangay tanod, mahal nating mga volunteers tulad ng mga nagbabantay sa mga ating gate sa kaligtasan ng ating barangay laban sa COVID. Kilala niyo po sila sa ating mahal nating mga senior citizens, BHW. Salamat po sa inyo. Ako po, si Kagawad Anthony Rivera, ay naatasan sa Committee on Health sa ating barangay. Bilang Barangay Nutrition Officer, ay naatasan na magbigay kaalaman tungkol sa mabuti at tamang nutrition ng ating constituent. Lalo na sa mga nanay na nagbubuntis, sanggol o bata na 2 taon ang edad sa ating mga senior citizens. Dito po, pumapasok ang ating health center para matugunan ang mga pangangailangan pangkalusugan ng mga nabanggit, pamamagitan ng mga pagbibigay ng gamot, vitamins at mga maintenance na gamot sa mga senior citizens na binibigay ng ating lungsod ng Pasay. Salamat po. Sa panahon ngayon ng pandemya dulot ng COVID-19, tayo po ay pinag-iingat na mabuti na pangalagaan ang ating kalusugan sa pamamagitan ng proper hygiene at sanitation sa ating sarili. Pagsusuot ng face mask at face shield tuwing tayo lalabas ng ating pamamahay. Palagi ang maghugas ng kamay gamit ang sabon at alkohol. Kumain ng malusog at masustansyang pagkain
para sa ating kalusugan. Dito po pumapasok ang programa ng War Against Malnutrition na isinusulong ngayon ng ating gobyerno sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Asahan po ninyo, sa tulong po ng ating local na government, ang Pasay, ay may tuguyod ang War Against Malnutrition sa ating barangay. Ang kasabihan nga po na health is wealth ay totoo. Ang mga malusog na mamamayan ng Barangay 135 ay magiging produktibong mamamayan ng Pasay. Good vibes po palagi. Stay safe. God bless. Always. Barangay 135. Salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabarangay ko pong Barangay 135. Ako po si Christopher Albalbido, Committee ng Peace and Order. Ngayong araw nito, ang mga opisyal ng barangay ay naatasan ay pabatid sa inyo ang mga nagawa at ginagawa at gagawin pa lamang ang ating pamahalaan ng barangay sa pamumuno po ng ating kapitana, Cecilia S. Pilar. Sa mga nakalipas na buwan, maraming dumating na sakuna at problema ang buong Pilipinas, sakit na naramdaman ng buong bansa, ngalan ng COVID-19 sa pangalan nito na coronavirus disease. Bilang isang kagawad, ako po ay naatasan sa pamumuno ng barangay bilang magbantay sa mga daanan na para hindi magkaroon ng problema sa barangay at walang magkaroon ng COVID. At hinigpitan din namin ang mga tao na hindi makapasok sa barangay kung hindi man ito nakatira sa lugar namin. Inatasan din ako ng ating kapitana na tumulong sa mga tao sa pagsuko ng COVID-19. Nagkaroon din kami ng puso market sa aming barangay para makabili sila at pangangailangan tulad ng pagtitinda ng gulay. May iwasan nila ang pumunta sa palengke o punong bulwagan ng palengke. Pinatupad din namin ang pagsusuot ng face mask, face shield at pinagbawal namin ang paglabas-pasok sa barangay na edad 18 pababa, edad 60 pataas. Ang bawal lumabas. Nagkaroon din ng pagbibigay ng ayuda ang ating punong lungsod at mga barangay official para mabigyan ng kanilang pangangailangan. Tumulong din ang punong lungsod na magbigay din ng ayuda katulad ng bigas, isda, grocery sa aming mga barangay. Ang nagpatupad din ng curfew hour na 8 ng umaga at 8 ng gabi at 4 ng umaga. At naatasan din na maglinis ng drainage, magpailaw ng kalsada, 10 ng aming mga kagawad sa pamumuno po ng butiing kapitana Cecilia S. Pilar. Lahat ng pagsubok at sakunang darating ay lalabanan namin pagtutulungan para sa ikabubuti ng aming barangay. Mabuhay ka, Barangay 135! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Cristina Hipolito, kagawad ng Barangay 135 at kinatawan ng Bouncy. Sa pamumuno ng aming butihing barangay captain na si Kapitana Cecilia Pilar at sa mga kasamang kong kagawad at sa barangay Sangguniang Barangay. Bilang kinatawan ng Bouncy Against Women and Children, ako po ay nagagalak hindi po dahil sa wala po akong naging trabaho ng mga nagdaang buwan, kundi po dahil sa wala pong naging kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan at mga kabataan. Nakakalungkot man isipin na nasa panahon po tayo ng pandemic na marami ang nawala ng hanap buhay. Nagipit, dito po namin tinuon ang buong lakas namin sa pamumuno po ng aming Kapitana Cecilia Pilar at mga kasamahan kong kagawad sa pagbabantay at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan sa amin sa barangay. At tungkol po sa pandemic natin, tulong-tulong lang po tayong magtataguyod sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating nasasakupang barangay upang sila po ay tumupad sa mga pinatutupad ng barangay. Katulad po ng pagsuot ng face mask at yung paglabas ng hindi po nararapat na lumabas ng bahay. Yun lang po ang aming mahigpit na ipinagbabawal at yung pong pagbabantay namin sa bawat gate ng aming barangay para po walang makapasok ng sino man na mga tao na hindi po namin kilala. Kaya po naghihigpit po kami dahil po sa mga
taong mga hindi natin masabi kung saan sila galing at baka sila pa ang magsanhi ng pagdadala ng COVID dito sa ating barangay. Yun lang po, Kapitana. Magandang araw po sa inyo, Barangay 135. Ito po ang inyong kagawad Louie J. Peña o mas kilala niyo po sa kagawad OJ. Chairman po ako ng Youth and Sport. Ngayon pong araw ay ginaganap natin ng Ulat Barangay o mas kilala po natin sa tawag ng Barangay Assembly. At bilang pagsunod sa panuntunan na pinatutupad ng IATF ng pagbabawas sa mass gathering ay minarapat po namin na ito'y daan sa isang social media tulad ng FB Live upang iparating po sa inyo ang aming mga nakaraang proyekto bago pa man po magkaroon ng pandemya at mga susunod pang plano para sa ikagaganda ng ating barangay. Bago pa man po dumating ang pandemya ang ating nararanasan ngayon, ako po bilang chairman ng Youth and Sport kasama ng aking mga kapwa kagawad ay naghahandas ng isang palaro na gaganapin sana nitong nakalipas na Abril. At dahil sa nangyaring krisis dala ng COVID-19, kami ng aking mga kasama ay minarapat na kansilahin ang nasabing palaro upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. At dahil sa COVID-19 na ito, kami kasama ng ibang magigiting ng mga volunteer, lupon, tanod at kapwa ko kagawad sa pangunguna ng ating kapitan Cecil Pilar ay naghahalinhinan sa pagbabantay sa lahat ng entrance point ng ating barangay upang masiguro na walang ibang taong makakapasok dito sa ating barangay at matiyak ang kaligtasan ng bawat kabarangay natin. Matid po namin na mahirap para sa inyo ang aming paghigpit dahil sa nakagaway ng pang-araw-araw na buhay ay nabago lahat ito nang dahil sa COVID-19 at dahil dyan kami po ay nagpapasalamat sa inyong kooperasyon nang dahil sa aming paghihigpit sa paglabas lalo na ang mga bata at senior citizen naway matapos na ito krisis na ito dahil kami po sa panguna ng ating Kapitan Cecil Pilar ay marami pang magagandang plano sa ating barangay na alam namin ay kabubuti ng lahat. Maraming salamat po at pambuhay. Mga kabarangay, ako po si Kagawad Manolo Villas, na Chairman, Committee ng Solid Waste. Early in the morning po ay minumonitor ko ang solid waste sa ating barangay. After that, ay duty na as frontliner. Sa pagiging frontliner ay dapat mag-pick ka sa mga taong lalabas ng ating barangay. Marami sa ating kabarangay ay nagagalit dahil sa ating kahigpitan na ang dulot naman ay maiwasan ang COVID-19 sa ating barangay. At ito ay para rin sa atin. Inuulit ko po, trabaho po kami sa maghapon at sa gabi para hindi makapasok ang taong hindi namin kakilala at maiwasan ang COVID-19. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat ng aming kabarangay. Ngayong araw na po na ito, nais ko pong ibatid sa inyo ang mga nagawang proyekto at mga gagawin pa po ng Sangguniang Kabataan dito sa Barangay 135. Unang-una po sa lahat, nakapagproyekto na po kami ng kagamitang pang-sports tulad ng dartboard, bola, trophy, para po sa mga gagawing patimpalak sa darating na mga liga ng ating barangay. At nakapagproyekto na rin po kami ng gym equipment para po sa mga gustong mag-ehersisyo at nakapagpagawa na din po kami ng mini library at meron po kaming tinatag na Youth Development Organization sa ating mga kabataan para maibahagi din po sa amin ang mga pangangailangan ng mga kabataan at eto pong dadating na taon na meron pa po kaming mga pinagpaplanuhan ng aking mga SK Kagawad na mga bagong proyekto na mas kaila-kaila at pakipakinabang sa gantong pandemic na kinakaharap natin sa buong mundo. Nais ko pong magpasalamat sa aking butihing Kapitana Cecil Espilar at sa mga
napakasisipag naming mga kagawad, treasurer at sekretary, at sa mga aking mga SK, at syempre sa mga masisipag na tanod, lupon, at mga volunteer na walang sawang nakikipaglaban sa epidemyang sumisira sa ating lipunan. At sana'y mag-iingat po tayong lahat para hindi tayo madapuan ng pandemyang to. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Ako po si Sara Dolot, Barangay Treasurer ng ating barangay. Ako po ay mag-uulat para sa ating budget ng 2021. Total estimated 4,968,474 pesos. 20% Development Fund, 638,059 pesos. 5% Calamity Fund, 248,423. 5% God Fund, 248,423. 2% BCPC, 63,805 pesos. 1% Senior Citizen and Disability, 49,684 pesos. 10% SK Fund, 496,847 pesos. Ito po ang budget natin para sa 2021. Maraming salamat po. Barangay 135, Assembly, Barangay Bayanihan, sa panahon ng epidemya para sa kaligtasan ng mamamayan. Magandang umaga po. Mapayapang buhay sa inyo pong lahat. Una po sa lahat, ako'y po nagpapasalamat sa ating punong barangay, Kapitana Cecil Pilar, kag mga kagawads, tanods, lupon, mga volunteers, frontliners. Asahan niyo po ang aming patuloy na pagbabantay, paglilingkod, at kung kailangan nyo po ng barangay ID, barangay clearance, punta lang po ng barangay, at libre nyo po makukuha ito. Maraming salamat po sa lahat po ng tumutulong sa aming mga kabarangay. At muli po nagpapasalamat ang inyo pong Secretary, Stella Bertin. That's all. Thank you.